GMRC 5, Quarter 4, Week 7. Pagkilala sa mga likhang sining sa kinabibilangang rehiyon. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagkilala sa mga likhang sining sa kinabibilangang rehiyon. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Paglalarawan. Iguhit kung saang lugar o barangay ka nakatira sa pamagitan ng paggawa ng isang mapa. Sagutin ang mga tanong sa baba. Ipakita din sa mapa kung mayroon sa lugar ng mga sumusunod. Mga puno, mga tindahan o mall, mga pabrika o industriya. Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan. Ano ang pangalan ng aming lugar o barangay? Saan kilala ang aming lugar? Kilala kami bilang Patlang. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isa pang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng nasyonalismo o pagiging makabayan sa mga likhang sining ng rehiyon o bansa. Narito ang halimbawang sagot. Ikalawang araw. Unang aralin. Iba't ibang likhang sining ng mga rehiyon at kahalagahan ng mga ito sa kulturang Pilipino. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto. Ang likhang sining ay maaaring sining sa pag-uukit, pagpipinta, pagluluto, pag-aawit, o pagsasadula. Suriin at tukuyin kung saang sining kilala ang iba't ibang rehiyon na nakalista. Unang hanay. Ikalawang hanay. Unang bilang. Angono, Rizal. Mga pagpipilian. A. Sining ng Dulang Moriones. B. Sining sa paggawa ng asukal. C. Sining ng produktong marmol. D. Sining ng paggawa ng parol. E. Sining ng arkitekturang Espanyol. F. Sining sa paghuhuli ng bangus. G. Sining sa paghuhuli ng tuna. H. Sining sa pagpaparami ng pinya.
I. Sining sa pagpinta. J. Sining sa pagtatanim ng mangga. Ano ang tamang sagot? Magaling. I. Pangalawa, Bukidnon. Tama. H. Pangatlo, Dagupan. Mahusay. F. Pang-apat, General Santos. Tama. G. Panglima, Gimaras. Napakagaling. J. Pang-anim, Marinduque. Mahusay. A. Pang-pito, Negros Occidental. Tama. B. Pang-walo, Pampanga. Napakagaling. D. Pang-siyam, Romblon. Mahusay. C. Pang-sampu, Bigan. Napakahusay. E. Pinatnubayang pagsasanay. Pagtapat-tapatin. Itapat ang mga lugar sa ikalawang hanay na kilala sa kanilang sining sa unang hanay ayon sa akmang mga panahon ng bansa. Unang hanay. Ikalawang hanay. Para sa unang bilang, panahon ng summer. Narito ang mga pagpipilian. A. Baguio at Tagaytay. B. Baler, Siargao at La Union. C. Bulacan at Cavite. D. Camiguin at Laguna. E. Palawan at Sorsogon. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Pangalawa, pagsisid o pag-scuba diving. Ito ay E. Pangatlo, maglibang sa pag-surfing. Ito ay B. Pang-apat, pagpapatubo ng lanzones. Ito ay D. Panglima, pag-aalala ng mga bayani ng himagsikan. Ang tamang sagot ay C. Paglalapat at pag-uugnay. Paano to? Magbigay ng isang halimbawa ng likhang sining tulad ng awit, tula, pinta o iba pa na iyong hinahangaan ngayon o dati nang hinahangaan. Ipaliwanag kung sino ang may gawa, ano ang likhang sining na ito, at kung ano ang naging kahalagahan nito sa buhay mo.
Narito ang halimbawa. Basahin mo. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, mga likhang sining na nagtatampok ng kulturang Pilipino at ng kanyang talento. Pagproseso ng pag-unawa. Sabihin kung ang sumusunod na mga likhang sining na nagtatampok ng kulturang Pilipino at ng kanyang talento ay kilalang ginawa sa Luzon, isulat ang L. O sa Visayas, isulat ang V. O sa Mindanao, isulat ang M. Una, maabilidad na pagbobote ng ube at strawberry jam. Ito ay L. Pangalawa, masarap na paggawa ng danggit. Ito ay V. Pangatlo, malasang mga bagnet. Ito ay L. Pang-apat, maganda at kalidad na gitara. V. Panglima, magaling na pagkahon ng mga durian. M. Pang-anim, mahusay na paghabi ng malong. M. Pang-pito, madiskarteng paggawa ng pearl products. M. Pang-walo, malinamnam na otap at piyaya. V. Pang-siyam, matibay na balisong. L. Pang-sampu, pinakamasarap na lutong ulam. Magaling. Maari ang L, V at M. Mga likhang sining na nagtatampok ng kulturang Pilipino at ng kanyang talento. Una, balabal. Isang damit walang banggas na may dalawang kulay. Pangalawa, gadang. Likhang sining mula sa Kalinga Apayao, Bontoc at rehiyon ng Isabela. Pangatlo, landap. Simbolo ng royalty at halaga sa lipunang Maranao. Pang-apat, okir. Mga disenyong nakabatay sa halaman at ang mga katutubong motif na karaniwang makikita sa mga muro at luman. Panglima, pagbabasi. Paggawa ng katutubong alak. Paghahabi. Pagbuo ng tela. Pangpito, sari manok.
sa Maranao ay disenyo ng artipisyal na ibon. Pangwalo, scarf. Isang malawak na tela na isinusuot sa mga balikat, sa paligid ng leeg o sa ibabaw ng ulo. Pangsyam, tinalak. Telang hinabi ng kamay ng katutubong mga tiboli mula sa rehiyon ng Cotabato. Pinatnubayang pagsasanay. Pagpipili. Suriin at piliin ang tamang sagot. Isulat sapat lang ang titik ng tamang sagot. Una, ito ay disenyong galing Mindanao na nagpapakita ng ibong makulay ang pakpak. A. Sari manok. B. Okir. C. Tinalak. Ano ang tamang sagot? A. Sari manok. Pangalawa, ito ay isang malong na nakilala dahil sa dalawang solidong kulay nito. A. Landap. B. Balabal. C. Scarf. Ano ang tamang sagot? A. Landap. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang makikita sa rehiyon ng Visayas? A. Gadang. B. Pagsasayaw ng ati-atihan. C. Paghahabi ng malong. Ano ang tamang sagot? B. Pagsasayaw ng ati-atihan. Pang-apat, ito ay isang produktong galing sa paghahabi. A. Banig. B. Iskulptura. C. Barong. Ano ang tamang sagot? A. Banig. Panglima, isa ito sa mga lugar sa Pilipinas na itinatago, iniingatan at ipinapasilip sa madla ang mga natatanging likhang Pinoy. A. Cultural Center of the Philippines. B. Folk Art Theater. C. National Museum. Ano ang tamang sagot? C. National Museum. Paglalapat at pag-uugnay. Paglalarawan. Lagyan mo ng disenyo ang bag na nagpapakita ng kultura o mga disenyong likhang sining ng iyong rehiyon. Halimbawa, narito ang rubrics. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Paano to? Sabihin ang thumbs up kung ikaw ay sumasang-ayon o thumbs down kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod na kilos ay nagpapakita ng pagkilala sa mga likhang sining sa kinabibilangang rehiyon o pagiging nasyonalismo ng Pilipino ayon sa kanyang likhang sining. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot.
Para sa unang hanay, mga kilos ay nagpapakita ng pagkilala sa mga likhang sining sa kinabibilangang rehiyon o pagiging nasyonalismo ng Pilipino ayon sa kanyang likhang sining. Una, ang lahat ng probinsya sa Pilipinas ay may angking likhang sining, thumbs up o thumbs down. At ano ang dahilan? Ang sagot ay thumbs up. Dahilan: bawat probinsya ay may sariling kultura, tradisyon at sining tulad ng sayaw, awit, pinta o handicraft na nagpapakita ng kanilang pagkakakilanlan. Pangalawa, ang likhang sining ng isang tao ay pagpapakita ng kanyang talento na dapat ibahagi sa lipunan. Thumbs up o thumbs down? Magaling. Thumbs up. Dahilan: ang pagbabahagi ng likhang sining ay nakatutulong sa pagpapahalaga ng kultura at nagbibigay inspirasyon sa iba. Pangatlo, ang talento ng tao ay dapat bayaran upang maging kanyang pangunahing pinagmumulan ng kita. Thumbs up o thumbs down? Thumbs down. Dahilan: hindi lahat ng talento ay kailangang pagkakitaan. Maaring itong ialay bilang serbisyo, libangan o ambag sa komunidad. Pang-apat, kapag ang tao ay kabilang sa Persons with Disabilities o PWD, ang kanilang talento ay nababawasan. Thumbs up o thumbs down? Magaling. Thumbs down. Dahilan: ang pagkakaroon ng kapansanan ay hindi hadlang sa talento. Maraming PWD ang may kahusayan at natatanging kakayahan sa sining. Panglima, ang lahat ng pinuno sa Pilipinas ay may angking likhang sining at talento. Thumbs up o thumbs down? Magaling. Thumbs up. Dahilan: ang bawat pinuno ay may talento sa pamumuno, pagpapasya o pagkikipag-ugnayan na maaaring ituring na anyo ng kakayahan o sining. Pagninilay sa pagkatuto. Balik-tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Una, bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyo. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Pangalawa, anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan na kabutihang asal sa aralin? Pagsusulit. Pagtapat, tapatin. Itapat ang nasa ikalawang hanay ng mga kilalang Pilipino ayon sa kanilang talento at sining sa unang hanay. Unang hanay. Ikalawang hanay. Para sa unang bilang. Sining sa pag-ayos ng buhok. Narito ang mga pagpipilian. A. Fernando Amorsolo, Napoleon Abueva, Benedicto Cabrera, Pasita Abad. B. Gary Valenciano, Lea Salonga, Jose Marichan,
Regine Velasquez. C. J.R. Royol, Boy Logro, Sandy Daza, at Ching Lilian. D. Noli De Castro, Mel Tiangco, Bernadette Sembrano, Jessica Soho. E. Ricky Reyes, Fanny Serrano, June Encarnacion, Jessie Mendez. Ituloy natin. Pangalawang bilang, sining sa pag-awit. Pangatlo, sining sa pagluluto. Pang-apat, sining sa pagpinta. At panglima, sining sa pamamahayag. Ano ang mga tamang sagot? Narito ang mga tamang sagot. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa iba't ibang likhang sining ng mga rehiyon at kahalagahan ng mga ito sa kulturang Pilipino. At ang mga likhang sining na nagtatampok ng kulturang Pilipino at ng kaniyang talento. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.